purihin po ang Panginoon. Salamat sa umagang ito dahil binigyan po tayo ng pagkakataon upang pumunta sa bahay-sambahan upang papurihan at pasalamatan siya. At sa lahat po ng mga viewers, saan man kayo naroroon sa oras na ito, magandang umaga sa inyong lahat. At dito po sa loob ng church, magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday to every one of us, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil narito po tayo para papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. So, let's all rise, mga kapatid, at tayo po'y manalangin bago po tayo mag-umpisa. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Father God in heaven, we worship you, we bless your name, we glorify your holy name, O God. Kayo lamang po, Panginoon, ang nararapat na papurihan, mapasalamatan sa umagang ito, Panginoon, O God. For you deserve the highest praises, O God. For you deserve the highest glory, my Lord. Sa oras na ito, Panginoon, O God, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, O God. Sa oras na ito, Lord, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, na malayan man namin o hindi, Lord. Forgive us, O God, and cleanse us, Lord, by your precious blood, Son Jesus, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang nakikita mong bahid sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, with a humble heart, Panginoon, humihingi kami, Panginoon, ng pagkalinis, Panginoon, O God. Linisin mo nga po, Panginoon, ang aming buong pagkatao, God, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang sa ganun, O God, malaya kami, Panginoon, sa umagang ito na makapagpuri, Panginoon, na maitaas ang iyong pangalan, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, God, sa privilege, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat, Panginoon, O God, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. But then, Lord, salamat, Panginoon, for your grace, Panginoon, at nakakatayo kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil nandyan ka lagi para sa amin, Panginoon, O God. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, nandyan ka pa rin para sa amin, Lord, na hindi mo kami iniwan, pinabayaan gaya ng pangako mo sa amin, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, inaalay namin ang aming mga buhay, Panginoon, O God, para lamang sa iyo, Lord. Ibinibigay namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang aming kalakasan para sa iyo, God, para mapapurihan ka, Panginoon, para mapasalamatan ka sa umagang ito, dahil kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng pinakamataas na papurit, pasasalamat, O Lord Jesus. Salamat sa lahat-lahat, O Lord. Kulang, Panginoon, ang salitang pasasalamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Nang dahil sa iyo, Panginoon, O God, nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ibinibigay namin ang aming buong buhay, ang aming kalakasan, Panginoon, para lamang sa iyo, God. Alam namin, Panginoon, ang kulang pa, Panginoon, ang aming buhay bilang ganti sa iyong ginagawa sa cross ng Kalbaryo. But then, Lord, we will serve you, Panginoon, until the end, O God. And Lord, tulungan mo nga po kami, Panginoon, O God, na makapaglingkod na may katapatan sa aming puso, Panginoon, O God. Alam namin, Panginoon, na we can do nothing without you, Lord. Kaya, O God, sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, O God, na kayo nga po, Panginoon, ang siyang gumabay, tumulong sa amin, Panginoon, upang malakaran namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, O God. Salamat sa pagmamahal, Panginoon, na walang hanggan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord Jesus. Ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa aming buhay.
Ramdam namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa amin, O Lord. Kayo, Lord, tulungan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mawala yung fire, Panginoon, ang apoy sa aming puso, sa aming paglilingkod. Kundi, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, O God. Punuin mo nga po lagi ang aming mga puso ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Parang wala nang kalagyan ng anumang pagkakasala, Panginoon, O God. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, O God. Na matupad, Panginoon, yung kalooban mo sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, itinataas namin ang aming gawain, O God. Pagpalay mong bawat isa sa amin. Sa lahat, Panginoon, na tatayo sa likod ng pulpito, Lord. We pray, Panginoon, na bless mong bawat isa sa amin, O God. Nagamitin mo nga po kami, Panginoon, O Lord Jesus, for your glory alone, my God. Hallelujah, Jesus. Ganon din po, Panginoon, O God. Ini-invite namin, Holy Spirit, we invite you in this place. Move in your special way. Move in our hearts. Move in this place, oh God. Hallelujah. Fill us, Lord, with your presence, Panginoon. Na lumangoy kami sa iyong presensya. Na damang-dama namin yung presensya hanggang sa pag-uwi namin, oh God. Ang hangad po namin, Panginoon, ay mapuspos kami, Panginoon, yung banal na Espiritu sa umagang ito, oh God. Thank you, Jesus. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang aming pag-aawitan. Dalangin po namin, Panginoon, na use us, Lord, mightily for your glory, O God. Pagpalain mong mga instrumento, ang aming mga boses, ang aming mga buhay, para lamang sa iyo, Lord Jesus. Salamat, O Lord. And ganun din po, Panginoon, ang magbibigay ng encouragement sa umagang ito, Panginoon. Sa aming pagbibigay, Panginoon, bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng pusong mapagbigay, O God, para sa iyong gawain, para sa kalalawak ng iyong iglesia, Panginoon, O God. Ganon din po, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe sa umagang ito, Panginoon. Anoint his lips, Panginoon, her lips, Panginoon, O God. Anointing be upon her or him, Panginoon, O Lord Jesus. Na kayo lamang po, Panginoon, ang magsasalita sa umagang ito. Pagpalain mo nga yung mga salita sa umagang ito, Panginoon, na aming mapapangkinggan, na may tanim sa puso't isipan namin at malakaran namin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, na magiging pagkain sa aming spiritual na pamumuhay, O Lord Jesus. Salamat, O God. Salamat, Lord. Pagpalain mo nga rin po, Panginoon, ang lahat na makakapakinig, Panginoon, ang iyong gawain sa umagang ito sa mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon. Lord, bless them, Lord, na makakapunta sila, makakarating sila dito ng maayos, Lord Jesus. Salamat, O God. At Lord, be with us, Panginoon, sa aming pagpupuri. Kayo nga po, Panginoon, ang manguna sa aming gawain, O Lord. And Lord, we claim victory, Panginoon, sa aming gawain, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. And Lord, binigyan mo nga po kami, Panginoon, ng otoridad, Panginoon. This moment, Panginoon, anuman ang distraction, sa oras na ito, in the mighty name of Jesus, we bind them and rebuke it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, wala kang karapatan sa lugar na ito. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Go to the wilderness and never come back again in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, we invite only the Spirit of the living God in this place, in our midst, in our hearts. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Ama, sa lahat-lahat, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming buhay sa araw-araw, O God. Kayo lamang po, Panginoon, ang mapapurihan, mapasalamatan sa umagang ito. At Lord, we claim victory, Panginoon, sa aming gawain. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating mga pusong ating mga buhay. Amen. Pumalakpak po tayo. Amen. Sumayaw po tayo. Isigaw nga po natin, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let's praise and worship the living God. Amen. Hallelujah. Purihin ka,
Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Puso ko ngayon'y umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang, come on, let's sing. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus. Let's sing one more time. Ngayon'y umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y kaibigan. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanap. Come on, church, let's sing. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus. Let's sing. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh. Jesus, you are more than enough. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh. Jesus, you are more. Come on, church. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh. Jesus, you are. Come on, church. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan. Kaibigan, kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw, isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, oh God, hallelujah. 'Cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah. 'Cause Jesus, you are more than enough. Amen. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri pa
Jesus. Let's sing. Awitin natin ating Panginoon. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at saya at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Minsan pa handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, hallelujah, awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, let's sing. Handog niya ay kapayapaan. Come on, church. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah. Isang napakagandang umaga na binigay sa atin ng Panginoong Diyos sa oras na ito upang awitan siya, sambahin siya. Tunay nga, Panginoon, na handog namin ang mga awitin na ito, Panginoon, mula sa aming mga puso, O God. Patungo sa iyo, Lord. Yes, God. Ang tinig mo, aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ang sa dati iyong pinalaya. Jesus, kami aawit, O God. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. O Panginoon, Panginoon, ikaw ay kaakapan.
binago ng pag-ibig mo. Hangat mula ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat mula ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat mula ay mamalagi sa presensya mo. Hatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Salamat sa iyong Oo, pag-ibig sa na dakila, Panginoon krus, Diyos. ako'y iyong Salamat sa pinalaya. Salamat sa katapatan mo, Jesus, Panginoon. ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Napakadakila mo, Noon sa Panginoon. krus, Napakabuti mo, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, O God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
ay mabuti. Come on, church. Open your mouth. Sing your praises and worship to God. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Jesus. Diyos na makapangyarihan sa lahat. We bless you. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoong Diyos, na napakabuti mo, O God. Kulang pa ang mga salita, Panginoon. Kulang pa ang mga awit namin, Panginoon, Lord, O God, upang papurihan ka at sambahin ka, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, inaalay namin ang bawat letra, Panginoon, Lord, O God. Ang bawat himig, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Ang bawat buhay na naririto, Panginoon, O God, umaawit upang sambahin ka, Panginoon. Itaas ka, Panginoon, Lord, O God. Maluwalhati ka, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, O God. Pinili mo kami, Panginoong Diyos, O God. Kaya, Lord, inaalay namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakila ka, Panginoon. Nakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah to your name, O God. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat, handog namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ay para sa iyo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise God, hallelujah po. At magbibigay po ako ng isang mensahe, maikling mensahe lang po. At ang mensahe ko to ay para sa mga Kristiyano talaga po. Kristiyano. Mga Kristiyano po. Kasi hindi po makatatawag ang isang taong Kristiyano kung hindi po mapagkumbaba. Yan po isang katangian ng isang Kristiyano na dapat nating gayahin sa ating Panginoon. Kasi diyan po nagmumula lahat ang pagkakumbaba. Kasi pag papakumbaba po kayo, tinatawag po kayo ding maka-Diyos. Ito pa. Ayun po. At papasahin ko po sa isang verse sa Kawikaan 22:4. Ang sinasabi po dito, ang paggalang sa Panginoon at pagkukumbaba ay nadudulot ng iyong mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Andiyan ang buo. Sabi po dito, paggalang sa Panginoon at pagkukumbaba ay nagdudulot ng iyong mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ayun po. Paano po natin makakamit ang mahabang buhay? Ang mahabang buhay po sa kung magpakumbaba po tayo. Halimbawa po natin, may isang pagtitipon at nagkaka-discussion po kayo. Kailangan po maging mababa po tayo. Hayaan po natin silang magsalita at hindi po natin dapat suwayin kung ano man ang kuha nila dahil hindi nyo po alam kung mga kaharap nyo hindi nyo alam na babaril na kayo. Marami sa balita po ng ganoon. Nagkakausap lang tapos babarilin niya. Kaya magpakumbaba po tayo. Yan po isang magandang halimbawa na dapat nating magkaroon sa ating buhay na gagayahin natin sa Panginoon. Kayamanan. Ang kayamanan po, hindi po sa pinansyal. Ang isa pong magandang ibibigay sa atin ng Diyos na kayamanan ay ang ating kalusugan. Ang kalusugan po, sabi nga, health is wealth. Aanin mo po ang mga kayamanan mo kung wala ka naman pong magandang kalusugan. At saka, karangalan po. Ang karangalan, hindi nakakamit sa mga tao. Ang karangalan ay makakamit mo sa parangalan ng Diyos. Hindi po sa sinasabi ng mga tao na ikay Kristiyano. Kristiyano nga po sa salita, pero sa gawa, ayan po. Alam niyo naman po. Kaya, sabi nga po, ito ay hindi lang po sa tao na nakakakita sa atin na tayo po ay pupurihin at ito at magpakumbaba kasi hindi nakikita sa panlabas na katangian ang pagkukumbaba kundi sa saloobin ng puso. At kung mayroon tayo noon, ang ating amang nasa langit ang siyang magpaparangal sa atin. At isa pa pong verse na gusto kong ay sa Pedro. Unang Pedro 5:5. Andito na naman po ang salitang pagkukumbaba. At kayong namang mga kabataan, church, magsikap kayo at magsipasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ng mga mananampalataya, tayo pong lahat, ay magpakumbaba. Kayo at maglingkod sa isa't isa dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuyan ng Diyos ang mataas, ngunit kinaawa niya ang mga nagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na paparangalan niya tayo. Po. Nagsasabi po sa kasulatan na ang Diyos ang magpaparangal sa atin. Kaya kung sino man po ang taong makapagbaba, hindi po yan binababa ng Diyos. Kundi po siya ay tinataas. Kahit ano pa pong babasa inyo ng ating mga katao, ay itataas tayo sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya ang tao makapagbaba, dahil sa mga Diyos, ay masunurin. Masusunod siya sa hindi lang sa mga leader niya, sa mga
kapatiran din niya, sa lahat, susunod din niya. Dahil nasa sa kanya na ang Diyos. Ito po ang lang masasabi at ating pong tumayot, pagpa-pray natin po ano pong malilikom. O Ama naming Diyos, ang papangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Papasalamat po ako sa paggabay niyo sa akin sa oras na ito, na kayo na pong magpasensya kung ano man po ang aking nasabi at hindi nakakanais sa inyo, Lord. Panginoon, mapangyarihan sa lahat. Basbasan mo po kung ano man po ang malikom namin sa oras na ito, Lord, na siyang kakalawak na iyong gawain. Ito lamang po ang aking masasabi sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise, hallelujah. Kami po ay aawit para sa Panginoon at kung makigalit po makiawit din po kayo sa amin. Praise the Lord. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko.
bless you all. Good morning, church. Rumaragasang pagpapala. Tunay nga naman ng Panginoon. Pag nagpala is rumaragasa. Di ba? Naramdaman din natin yung pagpapala ng Panginoon sa praise and worship kanina. Rumaragasa din yung banal na spirito. Sino pong nakaramdam ng banal na spirito na kumikilos kanina? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, I believe na naipanalangin na, and ngayon magsasita naman ng Panginoon, mga kapatid. So this is the time na tayo naman yung makikinig. Kasi kanina tayo yung nagbigay sa Diyos, tayo yung nagpuri, tayo yung sumamba, tayo yung nagtaas ng kamay, sumigaw, tumalon para sa Panginoon. And this time, i-ready po natin ang ating mga puso dahil tayo naman yung tatanggap. Amen? So ngayong umaga, mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo. Have you noticed anything new to yourself? Meron ka bang napansing bago sa buhay mo? Meron ka bang mga nakikita, mga bagay-bagay na wala dati pero ngayon? Have you ever noticed anything new to yourself lately, mga kapatid? Di ba? May mga napapansin po tayong mga bago sa buhay natin, sa sarili natin, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Meron dyan sa katawan, sa pag-iisip, sa financial, sa ating spiritual. Meron pong mga signs na lumalabas. Napapansin nyo yun? For example, dati, kayang-kaya mong tumakbo ng 5 to 10 kilometers. Ngayon, yung 2 kilometers, hirap ka na. Dati, kaya mong magbuhat ng mga 50 kilos. Ngayon, yung 5 kilos, nabibigitan ka na. Dati, kaya mo magpuyat ng 2 magkasunod na gabi, natutulog ka alas 2, alas 3 na madaling araw. Ngayon, alas 10 pa lang, tulog ka na. Yun po ay sign of aging. Sign of aging, mga kapatid. Tapos dati, yung pantalon mong size 40 ngayon, sa isang paa na lang. Size 40 yung isang paa. Di ba? Dati, pagka magsisintas ka ng sapatos, nakayuko ka, ngayon, pinapasintas mo nang sa iba. Yun po is sign of pagtaba. Di ba? Dati gustong-gusto mong kumakain sa labas. Pag may rebahas, ikot ka ng ikot, lahat na lang ng shop pinapasukan mo. Ngayon, ayaw mo nang lumabas ng bahay, gusto mo nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka lang, nanonood ka na lang ng pelikula, nagbabasa ka lang ng Bible. Yun ang sign of wala ka na ring pera. Hindi ka na makapagribahas. Di ba? Nagtitipid na. Tapos dati, lagi kang masaya, ngayon nakatulala ka na lang lagi. Masaya ka lang kapag first day of the month, kasi swelduhan. Tapos after 5 days, malungkot ka na ulit. Di ba? So maraming mga signs, mga kapatid, na nangyayari sa buhay natin. Maraming mga dumadating na mga palatandaan sa buhay natin. At tandaan natin, even our salvation. Kahit po yung kaligtasan natin, merong sign yan. Kahit na hindi man natin napag-usapan, pero ikaw na bilang ligtas, merong mga signs na makikita sa'yo. At yung kaligtasan na yun, mga kapatid, tatandaan natin, wala po tayong ibang pagkukuhanan yan, kundi ang Panginoong Yesus. We all know na mula sa Panginoong Yesus ang kaligtasan at alam natin na siya ang tanging daan para maligtas tayo sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tunay na tagapagligtas. Amen? Kaya bilang mga nakakilala sa Panginoon, bilang sumusunod sa Panginoon, dapat yung mga signs na yun makikita sa atin. Dapat makita yung mga signs that we are saved. Sino po dito ang saved? Sumigaw ng hallelujah. Salamat sa Diyos, lahat po tayo. Pero ang tanong, Brother Jake, why we need signs? Why? Bakit kailangan natin ng sign? First off, it's an indicator that we are a follower. Indicator po yan na tayo sumusunod sa Panginoon. Tayo din yung makakapansin nito. Minsan kasi, meron mga pagkakataon sa buhay natin na, uy, Lord,
ngayon ko lang napansin na ganito na pala ako. Ibig sabihin, sumusunod pala talaga ako sa'yo. Lord, dati ganito ako. Dati mahilig akong manood lang ng telenovela. Pero ngayon, Lord, lagi na ako nagbabasa ng Bible. Sumusunod pala talaga ako sa'yo. Ikaw mismo, nagiging indicator yun ng buhay mo that you are a follower of Jesus. Na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nakakakita ka ng mga signs, mga signos, mga palatandaan. Why we need signs? It's a proof of our union sa ating Panginoong Jesus. We need sign because it's a proof of our union with Jesus. Katibayan na ito, nakaisa tayo ng Panginoong Jesus sa mission at vision na iniwan niya sa atin. Pagka napansin mo yung sarili mo na nag-evangelize ka na, o kaya nag-share ka na ng gospel sa bus, kung saan mang lugar, sa mga makikita mo, sign yan na you are a follower. Sign yan that you are saved. Kasi hindi mo mapapansin, bigla ka na lang makikipag-usap doon sa hindi mo kakilala, tapos mag-share ka. Automatic na nangyayari yan. Minsan hindi mo pinaplano, but God pushes you. The Holy Spirit is telling you to do it. Kasi sign yun na ikaw ay ligtas. Kasi pag naligtas ka, once na maligtas ka, hindi mo mako-contain yung kaligtasan na yun. Gusto mong i-share sa iba, gusto mong ibahagi, gusto mong ipalawak sa lahat, gusto mong marinig ng lahat. Kasi you are really and you are truly saved. But if you cannot feel that, I'm so sorry. Ask God. Why we need sign is our testimony for other people. Bilang ligtas, mga kapatid, minsan hindi na natin kailangan sabihin. But our acts, the way we speak, the way we think, ayun ang nagsasabi, yun ang nagtestify sa mundo, yun ang nagtestify sa mga taong nasa paligid natin. Si brother ganito, si brother Paulo, Christian na yan. Kasi nakikita ko na hindi na siya pumapasok sa patya. Sa keeper na lang. Yung mga testimonies na yun, hindi man tayo nagsasalita sa taon, pero nakikita na sa buhay natin, nakakakita sa ng mga signs. And yung mga testimonies na yun, yun ang nagdadala sa mga tao sa Panginoon. We don't need to speak sometimes. We don't need to shout minsan. But by just our acts. Yung mga totoong ligtas, kumikilos bilang ligtas. Mga kapatid. So, di ba nga, sabi ko, ang signs ay ginagamit para magbigay ng clarity, guidance, and etc. Sign is a symbol or a mark or a signal. Bilang mga totoong Kristiyano, hindi natin kailangan ipagsigawan sa mundo na tayo tumanggap kay Kristo. Makikita yung sign na yun sa buhay natin. Napaka-importante, mga kapatid. Tanungin yung sarili nyo ngayon, kayo na rin lang sumagot, kayo lang nakakarinig. Lord, may nakikita ka bang sign na tumanggap ako sa'yo? Ngayon, kung ang sagot ay oo, glory to God. Kung ang sagot ay hindi, this is the right moment na ipakita sa iyo ng Panginoon at makita mo rin yung sign na yun na ikaw totoong tumanggap at ikaw totoong ligtas. Mga kapatid, meron po akong gusto ipaliwanag sa inyo before we start. Salvation does not come from our works. Ang kaligtasan hindi natin makukuha sa ating mga gawa. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano karaming taong tinulungan mo, kahit napakadami mong bagay na pinatayo, building o kung ano man para sa tao, hindi yun ang magliligtas sa iyo. Pero bilang isang taong ligtas, listen to this. Salvation does not come from our works. But once that we are saved, it works on us. Ibig sabihin, pagkaligtas ka na, yung kaligtasan mo mismo ang kikilos para sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang tawagin si Pastora o kung sino man dito, Pastora, gusto kong makilala ko bilang saved o bilang Kristiyano. Kundi yung pagiging saved mo mismo ang magsasalita for you. It will manifest into your life. Kaya mga kapatid, huwag ninyong pilitin kapag hindi yun ang totoo kasi nagkakasala lang tayo. Ang pagiging saved, mga kapatid, it's free. It's freely. It manifests in our lives. And today, mga kapatid, i-check natin yung mga buhay natin if we see some signs. Tignan natin yung sarili natin kung meron ba tayong mga nakikitang mga katibayan, signals na tayo ay ligtas. Our topic for today, signs of salvation. Signs of salvation. Napakahirap pong pag-usapan pagdating sa salvation, mga kapatid, kasi isa po ito sa mga iniiwasang topic, kumbaga. Kasi merong mga pagkakataon na hindi mo maintindihan, hindi mo magugustuhan, hindi ka sasang-ayon, but salvation is very important sa bawat individual. Ang kaligtasan po ang pinakamahalaga sa buong mundo. Hindi po yung pera natin. Hindi yung ating mga kayamanan, hindi yung laman ng bulsa natin. But our salvation.
Dahil ito lang po yung pinangahawakan natin na once na matapos ang buhay natin dito sa mundong ito, saan po tayo pupunta if you are saved? Sa langit po. So salvation is very important and it's a topic that we must talk about, mga kapatid. So, if you are saved, kung totoong ligtas ka, merong mga makikitang signal sa'yo, may mga makikitang signs sa'yo. 3 signs muna yung bibigay natin sa mga susunod. 3 signs that we are saved. Ang taong tumanggap kay Kristo, may mga makikitang signs. Magmamanifest sa buhay natin. First, unang sign na makikita natin, ano po? Your life changes. Pagkaligtas ka, pag totoong kumilala ka, tumanggap ka sa Panginoong Jesus, magbabago ang buhay mo. Yung dati mong ugali na react ka ng react, magiging proact na. Kung dati, pag may sitwasyon, doon ka magre-react. Pagka may narinig ka, doon ka magre-responde. Pagka may nakita ka, may nangyari, may naramdaman ka, doon ka palang kumikilos. Pero ngayon, pagligtas ka na, nagiging pro-action na yung move mo. Paano yun? Bago pa mangyari yun, pinaghahandaan mo na. Lumalapit ka sa Panginoon. Lord, I pray that this day, this week, this month, this year, ano man ang dumating, handa ako, handa ang puso ko, handa ang espiritu ko. Pagka may mga bagay na nalaman mo, instead of mag-react ka, ito yung lagi mo sagot, pagpasa Diyos na lang natin. Yun ang isang sign ng mga taong naligtas. Yun ang isang sign ng mga taong tumanggap sa Panginoon. Pagka may nangyari sa buhay mo, for example, yung kotse mo, ninakaw, Lord, kung sino may nagnakaw, pagpalain mo para hindi na siya magnakaw. Ganon yung nagiging reaction natin, nagiging proactive tayo, nagiging pro-action yung gawa natin, hindi nagiging reaction kasi ang reaction is biglaan. Kung ano yung pangyayari, doon na lang tayo biglang kumikilos. But being saved, nagiging ready tayo. Ayon sa Isaiah 43 verse 18 to 19, sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Kung isa kang ligtas, yung nakaraan mo, kinakalimutan mo. Kinakalimutan yung mga bagay na nagawa mo dati, yung mga bagay na pinagdaanan mo, yung mga dati mong buhay, hindi ka na nagde-dwell. Kasi ang pangako ng Panginoon sa iyo is a new life. See, I am doing a new thing. Gumagawa ang Panginoon sa buhay mo ng bago. So ngayon, kung tumanggap ka, your old life will change. Yung dati mong pag-iisip, dati mong pananalita, nagiging bago. Nagiging bago yung mga bagay sa buhay mo kasi nga wala na yung luma. We all know yung favorite verse ng ating Kuya Edwin. If anyone is in Christ, is a new creation. So ngayon, kung nasa Panginoong Jesus ka, you are new creation, nababago ang buhay mo. Nababago ang lahat. Nagiging wise ka ng mag-isip. Dati, madali ka lang mapapaniwala. Pagka may narinig ka, naniwala ka kagad. Pero ngayon, dahil nababago ang pag-iisip mo, nababago ang buhay mo, may marinig ka man, you pray for it first. Tumatahimik ka muna, and then you analyze, you pray, sinusumbong muna sa Panginoon bago ka magsalita, bago ka gumawa, bago ka mag-respond dito sa narinig mo. Lord, why I'm hearing this? Nababago ang pag-iisip mo, nababago yung the way of thinking mo. And if you are saved, your life changes and the fruit of the Holy Spirit manifest in you. Ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus ay natatanggap din niya ang prutas ng banal na Espiritu. Amen? Kasi po, yun ang tatak nating bilang mga totoong Kristiyano. Nagkakaroon tayo ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Pinaka-importante po sa lahat, karamihan sa mga tulad ko noon. Pag wala kang self-control, pag narinig mo, yung bagay na hindi mo gusto, nagwawala ka na. Naninira ka na ng gamit. Pero because you're changed, your life is new, hindi ka na ganun mag-react. Meron ka ng pagpipigil sa sarili. Meron ka ng love sa tao. Yung mga taong hindi mo matanggap dati, natatanggap mo na because you are saved. Yung mga taong hindi mo makausap ni hindi mo matignan dati, ngayon mini-message mo pa pag hindi mo nakita sa Facebook, pag wala ka ng update na nakikita, sis, bro, kumusta ka na? Because you start to love people.
Amen? You become like Jesus and less of yourself. Kung dating buhay mo is, ang importante lang lagi sa'yo is yung interest mo, but once you are saved, yung sarili mong interest, sineset aside mo. You are becoming more like Jesus Christ. Gaya ng sabi ni Brother Enrico kanina, nagiging humble tayo. Humbleness as isa sa mga karakter natin, Panginoon Jesus, na dapat natin gayahin. Ako, pinapanalangin ko po na gawin akong humble ng Panginoon. Isa po yun sa mga struggle ko. But God, ang Panginoon po ang kumikilos, I believe. So, mga kapatid, be more like Jesus. Because Jesus is our, siya yung ating sinusundan at ating ino-obey. Your life changes and you will hate sin. You turn your back from your old life. Dati kung yung kasalanan is normal lang sa'yo. Ito po mga kapatid, isang example. Noon, nung wala pa po ako sa Panginoon, ang pagmumura sa akin is napaka-normal lang. Para lang pong pag-inom ng tubig sa akin ang pagmumura. Pag nagmura ako, talaga naman, malutong, matigas, emphasized. Pero nung lumapit ako sa Panginoon, binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, binabago ka ng Diyos. Ngayon, makariling lang ako ng nagmumura, nasasaktan yung tenga ko. Ayaw kong marinig. Kahit sa movie minsan, mga kapatid, kami mag-asawa, pag nanonood kami ng movie, pag in-start namin yung movie gano'n, tapos puro mura na, palitan na natin. Gano'n po, totoo po, hindi po ako nagsisinungaling. Gano'n kami mag-asawa, ay, puro na lang mura, palitan natin. Nakakasakit na po ng tenga yung pagmumura. Dahil po binago ako ng Panginoon, binabago tayo ng Diyos. So if you are saved, your life will change. You will turn back from your old life and start anew. Number 2, madali lang po tayo. Another sign that you are saved. Ito po, para sa ating lahat ito. You choose to worship in spirit and in truth. Napakahalaga po nito mga kapatid. Worship in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24, sabi niya, God is spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So kung totoo kang ligtas, magpupuri ka sa Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi na yung hungkag na pagpupuri sa Panginoon. Pero Brother Jake, tanungin kita, paano bang magpuri ng espiritu at katotohanan? How to worship in spirit and in truth? It must originate from within. Dapat nagmumula sa puso natin. From the heart, it must be sincere, motivated by our love. Yung pong pagpupuri natin is motivated ng love natin sa Panginoon. Hindi tayo motivated ng sounds. Hindi tayo motivated ng song leaders. Hindi tayo motivated ng congregation. If you want to worship the Lord in spirit and truth, nagmumula sa puso at motivated ng pagmamahal mo sa Panginoon. You are lifting your hands because you love God. You are singing, you are shouting, you are dancing, you are crying because you are worshiping in spirit and truth because of your love to God. Hindi dahil napakagaling umawit ng mga umaawit dito, napakagaling ng mga palo ni Sister Tricia, no. Worshiping in spirit and truth must originate from our heart. Worship is in many ways, mga kapatid. Pag nag-worship po tayo, it involves 3 things sa buhay natin. Our action, our thinking, and our speech. Pag nagpupuri po tayo, napakaraming paraan para magpuri sa Panginoon. Yun lang, magbigay ka ng isang basong tubig sa lingkod ng Panginoon is isa ng pagpupuri. Dahil nasa Bible yan. So our action can be a worship. Our thinking can be a worship. And the way we speak could be a worship to God pag ginamit natin ng maayos, mga kapatid. And tandaan natin, yung ating action, yung ating speech, yung ating pag-iisip, saan nagmumula lahat yan? Sa puso. Kung ang laman ng puso mo is maglingkod, magpuri sa Panginoon, it will come out naturally. Hindi siya peking pagpupuri kasi alam natin yun ang laman ng puso natin. Sabi nga kung ano yung laman ng puso mo, yun ang lumalabas. Meron po akong nakitang isang illustration sa video. Isang lalaki may hawak na baso. Nabangga siya ngayon. Tumapon yung baso. Kasalanan po ba nung bumangga?
kaya tumapon yung tubig sa baso? Nagalit yung lalaking may hawak na baso kasi tumapon yung tubig. At ang sabi, ang explanation doon, hindi yung bumangga sa'yo, kundi yung laman ng baso mo. Ngayon, kung ang laman ng baso mo is barya, pera, like, for example, nabangga ka, tumilapon, tapos may natulungan pa na, kunyari, may mga pumulot and then mga pulubin na ano, kasalanan ba nung bumangga sa'yo, nung nalaglag yung pera mo? Hindi, kundi yung laman yung laman ng baso mo. Kung nabangga ka, kung ang laman ng baso mo is pagpupuri, pag-awit, pagsamba sa Panginoon, mabangga ka man, bunduling ka man, sagasaan ka man, kung yun ang laman ng puso mo, you will just worship God. Hindi po ang sitwasyon ang magdodominate, ang magdidictate sa buhay natin. Kahit ano man ang sitwasyon na meron ka, masaya, malungkot, masagana, walang-wala, hindi yun ang magdidictate sa buhay natin. What will dictate to our lives is yung laman ng puso natin. If you have Jesus Christ in your heart, if you have the Lord God in your heart, any situation, tagumpay ka. Dahil sa Panginoong Jesus, wala kang talo. So ngayon, if you believe that you are saved, mga kapatid, you will worship God in any situation. Worship becomes natural because it's true. Hindi mo pinipilit. Nagiging natural kasi yun ang laman ng puso mo. And, napakalaga, you do it daily. Hindi lang siya option. Hindi lang siya nagiging pampalipas oras. Lord, I will worship you today because I have extra time. Lord, I will worship you today kasi day off ko. No. Even if you are working, you can still worship. Kahit anong ginagawa mo, kahit na natutulog ka nga, kung nananaginip ka pa rin para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, you still worshiping God. Kahit may kausap ka, tanungin mo yung sarili mo, kailan ka nakipag-usap sa isang tao na na-worship mo ang Panginoon? Kailan yung time na mag-isa ka na napuri mo ang Panginoon na walang nakakakita sa'yo? Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi kailangan nakikita ng tao. Dapat ang Diyos lang ang audience mo, ang iniisip mo. You will do it daily. Gagawin mo to no matter what. Ako mga kapatid, isang testimony. Sa trabaho namin ngayon talagang rat-ratang kami kasi August na, alam naman natin pagdating ng August, lahat ng restaurants busy. Pero I still worship God. Alam niyo kung bakit? Kahit ang dami ng trabaho namin, kahit na punong-puno kami, minsan, madalas pala hindi na ako nagbe-break time. Pero I worship God. Bakit? Kasi nilagay ako ng Panginoong Diyos na kung saan kahit maraming trabaho, hindi ko nararamdaman ng stress. Binigay ng Panginoon sa akin yung Sunday na off. Binigay sa akin ng Panginoon yung gusto kong day off. Because He knows I want to worship Him. Because He knows kung ano yung desire ng puso ko. So mga kapatid, if you worship God, do it daily. Gawin mo siyang parang hangin na hinihinga mo. Gawin mo siyang parang tubig na iniinom mo. If you worship God, you must be sincere in doing it. And if you are saved, that's one sign. You will worship the Lord in spirit and in truth. You learn to love God and love people, gaya ng sinabi ko kanina. You give time and effort to learn. Ito mga kapatid, crucial. If you really want to know God, the only thing you can do is to learn about God. Wala pong nagpupunta sa eskwelahan na walang natututunan, maliban na lang kung umingi ka lang ng baon tapos sa bilyaran ng tuloy mo. Pero lahat po ng nag-aaral is may natututunan. At ang iglesia, pagka pumasok ka, hindi ka papasok sa iglesia para lang makita yung kapatiran. You come to church because you want to learn from God. You want to know Him more. Gusto mo siyang makilala pa. Yung ganong attitude, mga kapatid, is isang sign yun na ikaw ay ligtas. Pero kung pumupunta ka lang ng church because masaya, maganda yung tugtugan, kung yan lang yung rason mo, you're not really worshiping. Just came to band. Yung pong banding natural yan sa mga anak ng Panginoon. But we come here every Sunday to worship the Lord in spirit and in truth, mga kapatid. Pag
Pagka hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, you feel incomplete. Sino pong nakakaranas ng, Lord, di ako nakapagbasa today, Lord, I feel so guilty. Sinong nakakaranas ng, Lord, wala akong narinig na salita mo today. Lord, hindi ako nakapagsulat ng devotion ko today. Para akong nasasaktan, kulang na kulang yung araw ko. Pagka gano'n ang nararamdaman mo, na yung salita ng Panginoon ang bumubuhay na sa'yo, you are really saved. You are truly saved. You are truly worshiping the Lord. Pagka hindi ka na mabuhay na walang salita ng Panginoon sa isang araw, glory to God. Because you are really worshiping. You are really saved. So ngayon, kung parang okay lang sa'yo na 3 days lang naman 2 days lang naman ako hindi nakapagbasa ng Bible. Maintindihan ni Lord yun. Naintindihan ka ni Lord, pero naintindihan mo ba si Lord? Kung totoong ligtas ka at alam mo kung saan nanggaling ang iyong kaligtasan, you will have a hunger for it. Magugutom ka, mauuwaw ka sa salita ng Diyos. Kasi nga hinahanap-hanap mo yung nagbigay ng kaligtasan sa iyo. That is a sign. Tayo bilang mga tao, ang buhay natin is hangin, physically yung air, yung oxygen, tsaka pagkain. Subukan mong mawala ng hangin for 1 hour, buhay ka pa? Subukan mong mawala ng pagkain for 2 weeks, okay pa Pero walang tubig ni nada, 1 month, payat ka. Patay ka naman. So ganon din tayo mga kapatid. Tayong mga ligtas, spiritually alive. Hindi po tayo spiritually dead. Kasi ang spiritually dead, hindi yan naghahanap ng spiritually food. Ang spiritually dead, hindi yan humahanap ng spiritual food. Tandaan nyo yan. But if you are really spiritually alive, you search for food. Naghahanap ka ng tubig, ng pagkain, na mafe-feed yung spirit mo. So the question is, Brother Jake, masama bang hindi mag-church? Masama bang hindi magbasa ng Bible? Wala po akong sinasabing masama. Ang masama is pabayaan mo yung espiritu mo na hindi kumain. Ang masama is yung hindi ka connected sa Panginoon. Ang masama is yung malayo ka sa Diyos. Ang masama, yung pinapabayaan mo yung espiritu mo. Ang espiritong patay, hindi po nakakalapit sa Panginoon. Tandaan nyo yan. And if you are saved and you worship God in spirit and truth, you feel the burden on carrying out yung iniwan ng Panginoon na mission sa atin. Ano po yung vision at mission na binigay ng Panginoon sa atin? Kasi yung nakakaalam. Go and make disciple. Tayo mga kapatid na tumanggap sa Panginoong Jesus, tayong nakatanggap ng kaligtasan, nagiging burden natin yon. Ayaw nating baliwalain. Nafe-feel natin na, Lord, I want to be the part of that commission. Because of that commission, kaya ka rin nakarinig. Because of that commission, kaya ka rin nakapunta dito sa church na to. And because of that commission, because of that word na nagmula sa Panginoon at iniwan niya sa atin, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. The gospel. So ngayon, kung natanggap mo yung commission na yun, kailangan maging part ka rin nun. At bilang isang totoong ligtas, tayo mismo, lumalabas yan naturally. Lord, I want to be a part of that commission. Nagsishare tayo ng gospel ng Panginoon. Sa lansangan, sa Facebook, sa Messenger. Dapat, I challenge yung mga kapatid, kung meron kayong mga kachat na hindi mananampalataya, kung meron na kayong 15 minutes na nag-uusap, after ng 15 minutes na yon, ipasok mo na ang gospel. Kasi pagka lumampas yung 15 minutes na hindi mo na ipasok yung gospel, mission failed ka nung araw na yon. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ulit ng opportunity na makausap siya nung ganong kahaba. So every time na may makakausap ka, 15 minutes ko na siyang kausap, hindi ko pa nasabing, Jesus loves you. Start from that. Kapatid, bro, sis, Jesus loves you. Magtataka yan. Bakit bigla naman ganitong message nito? And then, ask the Holy Spirit to guide you. Kung ano sasabihin mo. If you believe in Holy Spirit, the Holy Spirit will guide you. Ilalagay niya sa puso mo, sa isip mo yung mga salitang sasabihin mo.
So be a part in carrying out the Great Commission. Share the gospel. Number 3, patapos na po tayo halos. If you are really saved, totoong ligtas ka, isa sa mga signal, you obey and follow the one who saved you. You obey and follow your Savior. Kung sinong nagligtas sa'yo, siyang susundin mo. Kung si Jesus ang nagbigay ng kaligtasan sa'yo, susunod ka sa Kanya at mag-uobey ka sa Kanya. Why? Kapal naman na mukha natin. Niligtas tayo tapos di tayo susunod sa Kanya. Kapal naman na mukha mo, Brother Jake. Binigyan ka ng Panginoon ng kaligtasan and then, hindi mo siya kayang sundin. Sa Luke chapter 9 verse 23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Kung sino man ang tumanggap sa Panginoong Hesus at gustong sumunod sa Panginoong Hesus, maging disipulo, susunod, we will obey. We will take up our cross daily and follow Jesus. And if you follow Jesus, you must deny yourself. You must deny your own desires, your own interest, and ask the Holy Spirit to put the interest of God sa ating mga puso. Kasi kung yung sariling interest mo pa rin ang nangunguna sa buhay mo, you will fail again and again and again and again. But wala pa akong nakikita sa history ng Panginoong Jesus na nag-fail siya. Even death, He conquered death. So walang bagay na hindi kayang pagtagumpayan ng Panginoon. So saan ka susunod? Doon sa taong lalalaglag, doon sa taong bumabagsak? Doon mo ilalagay yung pananampalataya mo? O doon sa Diyos na nagligtas sa'yo na never nag-fail? So if you are really saved, you will follow Jesus and obey Him. You become obedient. If you become obedient, mga kapatid, tatandaan natin to, yung mga leaders natin is representative ng Panginoon. Ang ating pastora, representative siya ng Panginoon dito sa church nito, sa lupang ito. Siya yung ginagamit ng Diyos to speak to us. Siya yung nilagay ng Diyos to lead us. So we must obey her authority. And we believe naman, I personally believe, na yung authority binigay ng Panginoon sa ating pastora is talagang mula sa Diyos. Kasi pagka ang tinuturo ng ating pastora is nakakasama na sa ating pananampalataya, iwan na natin tong si pastora. But I never heard her na sinabi sa atin, magbigay kayo para sa akin para makabili ako ng Michael Kors na bag. Wala akong narinig na gano'n sinabi si pastora. Umattend kayo ng church para makita ko kayo, masaya akong nakikita ko kayo. Kahit di na kayo magpuri, basta't makita ko lang kayo. Never. Lagi tayong in-encourage na. Nung ang mga nakarang linggo, 4 weeks tayong tinuro ng ating pastora sa Epistle of James. Sinong may mga natutunan? Masakit sa kanyang sabihin yon dahil talagang ang sasakit naman ng sinabi ni James. But she still delivered it because yun ang turo ng Panginoon sa kanya. Kung anong tinuturo at sinasabi ng leaders natin at nakakabuti sa ating pananampalataya, we must obey and must follow. Kasi hindi tayo dadalhin ng ating mga leaders sa kung saan malalaglag tayo, mapapahamak tayo. Walang sinabi siya, pastora, Direk Pau, pag pumunta ka ng parcha, sama mong youth. Hindi po siya nagpupunta, ginagamit ko lang sa example. Huwag po kayo maglala, hindi siya nagpupunta. If you are really saved, and because you want to follow Jesus, you will obey those who are in authority. And if you are following Jesus, right now, because Jesus is Spirit, you will be sensitive spiritually. Magiging sensitibo yung espiritu mo. Gaya ng sinabi ko kanina. Parang konting, isang araw lang na hindi ka nakapagbasa, nagiging sensitive na spirit mo. Isang araw lang na hindi ka nakapakinig ng salita ng Panginoon, parang ka nagigilty. Because your spirit is longing for it. Your spirit is seeking it. Hinahanap-hanap na espiritu mo to. And if you follow Jesus, mga kapatid, isa pong perks ng mga sumusunod sa Panginoon Jesus. Isa pong benefit ng mga sumusunod sa Panginoon Jesus. You understand things more clearly. Sinabi ko po things, hindi ko sinabing thing lang.
Pagka sumusunod ka sa Panginoong Jesus, nagkakaroon ka ng knowledge na nagmumula sa Diyos. Nagkakaroon ka ng wisdom na nagmumula sa Diyos. So anything na mangyari sa buhay mo, naiintindihan mo. Because you know, everything happens for a reason for those who love God. So, if you are really saved, yung mga bagay na dumadaan sa buhay mo, hindi ka na nagugulat, hindi ka na nagtataka, nagpe-pray ka na lang. Lord, bakit nangyayari to? Bakit ako, Lord? Katatapos ko lang ng problema, ba't ngayon ako na naman? Hindi pa pwedeng hindi. Pagka may dumadaan sa buhay mo, instead of mag-murmur ka, instead of magreklamo ka, lumuluhod ka, nananalangin ka, nagsasara ka ng pinto ng kwarto mo dahil gusto mong kausapin ng Panginoon. And you understand, Lord, alam ko, pinapadaan mo ko dito because there's something that you want me to learn. Pinapadaan mo ko dito, Panginoon, dahil alam ko, pagkatapos nito, there's a rainbow after the rain. Alam ko, Lord, after ng problemang ito, merong pagpapalang kasunod. You understand those things na nangyayari sa buhay mo. Kasi you are saved. You follow Jesus. You obey God. Wala pong magic. Wala pong ritual. Just follow God. You don't lean on your own understanding. Yes, malakas ka physically. Yes, matalino ka. Yes, marami kang bala sa bangko. But if something happens to you at wala kang Diyos, saan ka pupulutin? If you are really saved, if you are truly saved at tumanggap ka sa Panginoong Jesus, yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi mo sinasarili. Una mong tinatawagan ng Panginoon. At ang Panginoon maglilid sa'yo, bibigyan kanya ng tao na pwede mong kausapin. At yung taong yun nakakausapin mo, mag-share sa'yo, magte-testify sa'yo, mapapalakas ka. Hindi ka magmumukmuk doon sa isang lugar, sa isang kwarto, o kaya pupunta ka ng bar, inom dito, shot dito, yosi, drugs. Hindi mo sinasarili yung problema. Hindi ka naglilin sa sarili mong lakas if you are truly saved. Ang ginagawa mo, pinagpapasa Diyos mo ang lahat. Because you understand, you cannot live without God. Walang sino man ang nagmalaki sa Diyos at naging matagumpay. Walang sino man ang nagmataas sa Panginoon at naging matayog ang lipad. Lahat ng nagmataas, binagsak ng Panginoon. Pero lahat ng nagpakumbaba, gaya ng sinabi ni Brother Enrico, lahat ng nagpakumbaba, tinataas ng Diyos. Lahat po tayo dito mga kapatid may mga pagkukulang. Lahat po tayo dito may mga pagkakamali. Ako, maging si Pastora, maging aking asawa, maging si Brother Olan, maging lahat po tayo dito. Meron po tayong kakulangan. Pero lahat ng kakulangan yun, pinupuno ng Panginoon. Kung wala kang Panginoon, mananatili kang kulang. Kung wala kang pagsunod sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, mananatili kang void, half filled. Mananatili kang incomplete. Because God is in control, He knows everything, He can give you anything that you need. So wala kang ibang dapat takbuhan, kundi ang Panginoon. Wala kang ibang dapat pagkatiwalaan, kundi ang Panginoong Diyos. Can I call on the absolute worship? And mga kapatid, being saved doesn't mean that you will have a comfortable life dito sa mundong ito. Pag sinabing ligtas ka, hindi ibig sabihin na magiging komportable na nakahiga ka na lang, nakahilata ka na lang everyday. Hindi po ganun ang buhay na pangako ng Panginoon dito sa mundong ito pagka tinanggap natin siya. He said, we need to take up our cross daily and follow. Pag sinabing cross, mga kapatid, hindi po yun bed of roses. Pag sinabing cross, may mga struggles. Pag sinabing cross, may mga trials. And all of those trials, all of those struggles, matatapos po, mga kapatid, once na makuha na natin yung salvation na pinag-uusapan natin. Because we are saved. Makukuha natin yung word na yon after this life. Hindi sa mundong ito, mga kapatid, napakaraming problemang dumaraan. Napakaraming delubyo, mga bagay na hindi natin maintindihan minsan. Sabi ko nga, life will not be comfortable on earth kapag naligtas tayo. But everything, all of this will pass through.
Lahat po ng mga bagay na to is lilipas. Maging ang problema, maging ang sakit. Yung ubo mo ngayon, in 1 day, 2 days, wala nang ubo yan. Yung sakit mo ngayon lang yan. First week, second week lang yan. Pero hindi mananatiling ganyan. If you trust God, ang pattern ng Panginoon is yung mahirap is pinapabuti niya. Ang pattern ng Panginoon is yung wala nagkakaroon. Yung napapahamak is inililigtas. Yun ang pattern ng Panginoon. The only thing that we need is to follow Jesus. Hindi mo kailangan ng entrance fee para maligtas. The good thing about salvation, it's free. Salvation is free. Wala pong bayad. Can we all stand, mga kapatid? Ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa atin is hindi natin pinaghihirapan. He gave it to us freely. It's not by our works but by the grace of God. Naligtas tayo dahil God chooses us to be saved. And God is offering us salvation actually. The only thing is, you must decide. Are you willing to be saved? Accept the offer of the Lord. Do you think you are saved? Kung hindi mo pa feel na save ka, this is the right moment that you ask God, Lord, gusto kong maranasan yung salvation na sinasabi ni Brother Jake. Talk to Him. Heart to heart. Laging nakikinig ang Panginoon. The good thing about salvation is for everyone. It is for everyone. Walang pinipili ang Panginoon. Ang salvation is para sa lahat. Hindi dahil mayaman ka, mahirap ka, hindi dahil matangkad ka, bansot ka. No. The only requirement to be saved is Jesus. Yes, oh God. Tandaan natin mga kapatid, yung salvation, yung 3 points na binigay natin today, hindi po yun requirements to be saved. Those are not requirements, mga kapatid. But those are signs. Those are signs that you are saved. So check your life. Check for those signs. It's all about you. From my heart. Jesus be the center. It's all about you. This is all about from my heart to the heavens. Jesus be the center. Be the center of our lives, oh God. Hallelujah to you, O Lord. Hallelujah to you, my Jesus. You are our living hope, O God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set us free. Hallelujah. Yes, O God.
Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you for setting us free, oh God. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, for the salvation, oh God. Thank you for breaking every chains, oh God. Thank you for your name, Jesus. Oh yes, oh hallelujah. Dinadakila ka namin, Panginoon, oh God. Pinapasalamatan ka namin sa kaligtasang binibigay mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God, sa umagang ito, Lord, that no, right now, O God, we understand that we are saved, O God. Thank you for the signs, O God. Dahil sa iyong kaligtasan na binigay sa amin, Panginoon, nakikita ito, O God, sa aming mga buhay. At napupuri ang Ama, O God. Yes, O God, hallelujah. Lord, as we lift our hands, O God, we declare your goodness. We declare that we are saved, Panginoon. We declare, O God, that we are your chosen ones, Panginoon. We declare, Panginoon, as you come, Panginoon, madadala mo kami, O God. Lord, we know, O God, that you spoke to us today right now. Lord, we thank you, O God, for the salvation. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, but Lord, you still chose to save us. Hindi man po kami, Panginoon, karapat-dapat na lumapit sa iyo, Panginoon, but Lord, you still chose, O God. You give your Son, O God, for us to have eternal life, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil, O God, pinili mo po kami, hindi kami ang pumili sa iyo, Lord, but you chose us, O God. Salamat, Panginoon, Lord, dahil sa bawat araw na lumilipas, Panginoon, pinaparamdam mo ka sa amin, Panginoon, kami ay ligtas, O God. Thank you for the signs, O Jesus, O Lord. Thank you for all these things, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Meron mang kahirapan, meron mang kaginhawaan, O Lord. But you still, O God, pinaparamdam mo na lagi ka namin kasama, Panginoon. Lord, mula sa araw na to hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, hayaan mo ang kaligtasan na ito ay manatili sa amin, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na may stas ito ng kaaway, Lord, but we will be saved, Panginoon, O Lord, from this day on, O God, until you come. So right now, O Lord, we just want to commit everything into your hands, Panginoon. We want to thank you, Lord, for the salvation. We thank you for this day, Panginoon, for this place, O Lord, that we can worship you freely, Panginoon. We thank you for the instruments, O God. We thank you for everything, O God. Because without you, Panginoon, we are nothing, O God. Utang namin sa Lord ang aming mga buhay, ang lahat ng meron kami, Panginoon. So right now, Lord, we want to worship you. We want to worship you in spirit and truth and give you all the glory, Panginoon, because you deserve it. No one else, Panginoon, deserve the highest praises, the highest glory, but you alone. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Very victorious Sunday. Amen. Let us all praise the living God. Amen for everything He has done in our lives. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamatan natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah.